Wow, look at this. Napaka-vibrant ng color, di ba? Hi guys, it's Yan sa Maniego and nandito ako ngayon sa Pampanga. Habang naglalakad nga ako kanina dito sa likod ng bahay, may nakita akong isang prutas. For today's video ay aalamin nga natin kung ano ang tawag sa prutas na to at kung ano nga ba ang lasa ng prutas na to. And bukod dyan ay aalamin natin kung ano nga ba ang mga recipe na pwede dito sa prutas na to. Pero syempre, bago natin tikman ang prutas na to, ay magbibigay muna ako sa inyo ng konting trivia about sa prutas na ito, kung ano ang tawag dito at kung ano nga ba ang mga health benefits na pwede natin makuha pag kinain natin to. Ang prutas na ito ay may scientific name na Puteria campechana or kilala rin bilang canistel fruit, egg fruit, yellow sapote or dito sa atin ay chesa. Ito ay native sa Central America at sa mga bansa gaya ng Mexico at El Salvador. Pero tumutubo na rin ito sa mga tropical countries at meron na rin ito sa mga bansang Indonesia, India, Africa, and meron na rin ito sa atin sa Pilipinas. May mga nagtatanim na rin ito sa Florida, Texas at sa Hawaii pero hindi ganoon kadami at limited lang. Meron itong iba't ibang shape tulad nito at nito. Sobrang daming health benefits nitong chesa at isa na nga rito ay ang vitamin C. Ito rin ay maganda sa ating mga puso, also good for the bones and lowers the risk of diabetes and cataract. Ito ay kasama sa family ng sapote fruit or mas kilala dito sa atin bilang chocolate fruit dahil sa kanyang lasa na parang chocolate daw. At ngayon ay titikman na natin kung ano ang lasa ng chesa. Ayan, ganito yung itsura niya sa loob. Ayan o. Grabe, sa tagal ko nagpupunta dito sa Pampanga ay ngayon ko nga lang natikman ang lasa ng chesa. And sobra akong na-surprise dito sa lasa. Actually, masarap siya. Para siyang hinog na avocado na parang kamote na nilaga. Ang sarap. Dati nga ay nakikita ko lang prutas na to at naririnig ko lang ang mga lasa nito. Sinasabi daw ay hindi masarap. Pero actually okay na okay siya. Sarap siya. Yung iba ay nilalagyan nila ito ng condensed or gatas tsaka asukal para mas sumarap. Pero actually okay na to ah. Kahit hindi mo lagyan ng timpla or pampalasa. Matamis siya. Kung gusto nyo nga malaman kung ano ang mga pwedeng gawin at lutuin dito sa chesa ay huwag nyo akong kalilimutang i-follow at paki-like na rin itong video, share and mag-comment din kayo para sa ating part 2.